ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:06 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaloon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Lunes ng edisyon kita, Agosto 18, tuig 2025. Programa nga magdulong sa inyo sa labing uling ang balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Inyong inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong hapon, si Mayor Raisa Taranyas nagpabutyag sang reaksyon sa saningin pagwa nga data from Philippine Statistics Authority tuhoy sa inflation. Basta batian na karoon ng patag reaksyon sang alkalde sang syudad sang Iloilo. Sa ibang panaton nga balita, nagsumpa na ang mga bagong opisyales sa League of the Municipalities kag Vice Mayors League of the Philippines Guimaras Chapter sa Kapitolyo sang sang Guimaras. Magaupunta karon diri sa aton nga pagpangalagad ang alkalde sang Cordan. Siya ni ang LNP Guimaras Chapter President. Ano ba lang mga plano niya bilang LNP President? Walang lauman sa mga pumuluyo dira sa probinsya sa Guimaras. Samtang mga kabyanan, may suspend naman isa ka jail officer 1 ang BJMP, no, anong kabulan ining again suspend matapos ngati may ginlapas ini siya sa protocol sa paggamit sang cellphone sa isa ka person deprived of liberty. Stricto nga daan ng BJMP dira ya sa mga pasudlanay sang cellphone pagpagamit pag kamo kabalo mag-cover kita o magsulod kita dira sa facility terribly anay na nga pag-check ariyagin paggamit niya, yung pahulam niya. Nanti may may protocol ina sunod kay Chief Inspector Umadhay. So pabati naton karon sa inyo no ang interview ta kay Chief Inspector Umadhay may kang tanan sina. Una bala no, sunod lang bala kamo sa regulasyon para nga way kita sa problema. 10 minutos magaligad sa takdang alas 2 sa hapon. This time kauntang report ni Janelle Baclay sa sining reaksyon ni Mayor Raisa Taranyas. Ano bala ang reaksyon niya sini? Nagpagwa sang data ang PSA na tuhoy sa inflation. Abe. Nung matugda sini sang alkalde. Pero nakita na to no sa mga posting sa social media. At patagid niya ang alkalde. Sorry, kuwantang report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Paul, wala sang direkta nga epekto ang real property tax sa inflation rate sa syudad, kundi pamulitika gid lamang ang rason sa nagalapta nga isyu. Ini ang gipabutyag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas matapos sa gin-interview ni siya kaginkuan sa pahayag sa mga katapos ang media angot sa ginpagwa nga datos ang Philippine Statistics Authority Region 6 sang nagdigad nga adlaw, no? Dugang pa ni Mayor Raisa Treñas nga bilang isa man ka ekonomista o kung graduate sa economics, kag sa pahayag sang iya mga nakaistorya nga economic experts kag mga profesor, hindi ang RPT ang direkta nga rason sang inflation bangod nga naga-fluctuate o kung nagabago-bago o kung nagasaka panaog ang rate kada bulan. Sa masobra na duha ka tuig, suno pa sa alkalde nga hindi steady ang data sang pagsaka sang inflation rate kag suno kay Treñas, hindi consistent ang datos sa malipot nga binulan agod matudlo nga ang RPT ang kabangdanan sang inflation rate. So ini ang pila lamang sa mga ginpahayag ni Mayor Raisa Treñas kag ginatudlo niya nga pagpamulitika, no, ang sa likod kag nagasakay sa sininga issue nga nagaguba suno sa iya, hindi lang sa iya no, nga bilang tawo, kundi sa imahe sang syudad sang Iloilo. Pamatian naton ang nangin sabat ni Mayor Raisa Treñas sa aton siniya nga gin-interview, no? May kang tanan sa RPT reaction, no, ni Mayor Raisa Treñas. Gino, ipastaron tayo ning are ng reaksyon ni Mayor Treñas, mga kabyanan. Okay. Kung nag-affected ang RPT sa inflation, tani kasan o pa na? Tugay na ng RPT mismo. Tali for the past 2 years, nag-increase of inflation, tinga fluctuate. Di ba na? Anong reaction mo da? I am an economics graduate. I know that this is just politics. Ang ila, di mo maintindihan? 2 years na ni. Na-issue RPT, tinga panaog ang inflation, nagasaka ang inflation. Dito ni study nga nagsaka ang inflation kung iagid man isang RPT. Is it that simple? Diba na? Ang mag-review sa fluctuations, you need at least 3 years to state kung ano gid man. You cannot just say in a span of 3 months na amo na nang affected. You know, kadamo sa mga ekonomista nga mga professionals nagapalapit sa ako. Ma'am, this is too much. This is too much politics that they are doing. Ginagawa nilang syudad. For what expense? Amo na niyang growth sa syudad, tapos unta naton. Kapalapit ang ekonomista sa ako. Ma'am, with this, with what they are saying. Since politika, hindi gusto ma-involve ang mga maestro. But this is too much. Bilang media, I urge you to also do your research. Because this is not only affecting ako, this is affecting that entire city. Job creation. Ano bang pagsalig kung sige ko ba? Nabalaan ka man hindi siya. Ang ginubrata kundi ng syudad ta subong just because of mere politics. I encourage the media to do your research and to do it right. Nabatihan si Iloilo City Mayor Raisa Treñas, no? Do makitaan mo gidang diin sa statement sa aton siniya nga alkalde. Ang punto diri ni Mayor Raisa, ang 3 months nga data cannot speak sa 2 to 3 years nga interpretation, no? Amoy na ang paathag sa aton sini nga alkalde nga ang datos sa PSA kundi kuan na Paul ng
kada bulan nagapagawa sila sa statement kung anong status sa inflation, ano nga mga areas ang mga nagtalaas. So Okay. para sa alkalde naton daw hilaw ina no nga himuan mo sang kabilugan nga interpretation Assessment. nga itudlo mo ang RPT as a sole reason kung nga ang nagsaka ang tanan nga mga balaklon. So amoy na ang ginpahayag sang ato sini nga alkalde hilaw ang binulan nga rason nga itudlo mo ang rason kiti suno sa iya ang ining issue dugay na no 2 years ago pa kag ginasulit-sulit gid lamang kag madamo sa mga eksperto sa economics ang nagkadto sa iya nagpaathag ngati ang iniyang estado sa iyang pahayag ngati ginaguba siya kag wala na sang ibang rason diri kundi amo ang pamulitika Paul no so kaina damo sang mga events sa City Hall no wala gani ka pungpo si Mayor Raisa from flag ceremony awarding sang mga employees outstanding employees Okay. launching sang Uswag Atipan may ara pagigina sang recruitment center nga opening ang Peso Iloilo Okay. kag ang ining launching sang Uswag Atipan nga sa diin ang goal sini is i-centralize no ang paghatag sang bulig sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Ayun na. So kung tanaw naton ang ining presko ni Mayor muning finale niya kagina sa whole day nga activity Okay. nag-start from 8 AM sa Plaza Libertad kay na gano ini no ang series of meeting hasta sa 11:30. So ang preskon ginpatigayon mga 11:30 na yan no after Okay. sang series of events kadto mga 3 or 4 gid nga mga dalagko nga events ang gintambungan sa aton sining alkalde dira sa Iloilo City Hall kay man subong nga semana amo man ang pagbukas ng madamong mga activity in relation sa celebration sa aton 88th Charter Day. Iloilo Charter Day Paul. Nel, madamo gid ka salamat. Amo rin madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo salamat Janelle Baclay sa report sa sining mga activities dira sa City Hall. Una tong mga mambaltang nagmeet tong mga events man pero mas na-highlight ang dako gid nga issue eh. Pero mayo na sabat dayon. Kumbaga bla di man pagpasugtan sang alkalde nga himuon ini nga issue sa politika inabangod nga siyempre nakita sa aton nga mga kauturan hindi for the past kita gin-explain niya no dapat kung gamit sila sang data dapat 3 years dapat nga maobserbahan ngati ano gid ni siya ya pwede gid niya magamit against RPT pero ang 3 ka bulan hindi pa inabasihan kasi may mga siyempre may mga economic advisors man ng alkalde kaya siya mismo ginpasigin pahayag naman nga siya isa man ka graduate sang economy kung economics graduate man siya at ilang taon tala nagaling sa mga masunod nga adlaw importante lang padayon ang city government sa paghimo no sa mga programa maalibyuhan ang problema sa mga kauturan ta kay may nagin-inaugurate sila no may ginbuksan sila nati direkta ang paghatag na or ano na bala centralized na ang paghatag sa bulig hindi na mabudlayan ang mga kauturan ta pila nga daan kalibo ang residente diri sa syudad so kung ma-centralize ang paghatag sa bulig bentaha ina sa tanan nga mga taga-syudad sang Iloilo. Iti kada adlaw kada isa sa aton may ginaatubang kita nga problema Kaya iti ang aton nga una nga ginadalaganan ang Iloilo City Hall. Kundi man ang Iloilo City Hall, ang iban pagidira nga mga government agencies nga nakahanda man nga magbulig sa aton. 20 minutos magaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. This time magpakita sang update from kag breaking insufficiency to nutritious pesos nga compensation matapos no ang 20 ka adlaw diri nga community work. Luyag naton poli emphasize no nga ining mga beneficiaryo naton tawag naton ini sa ila partner beneficiary no kay ti while they are beneficiaries no sa mga programs ang aton mga ahensya sa gobyerno partner naton ini sila no para nga magpatuman sa mga proyekto. So ang aton nga mga partner beneficiary po halin ini sila no sa mga barangay San Blasco, Binawbawan, Kasanayan, Cayus, San Esteban, kag San
Ramon. So, ang aton nga mga beneficiary or partner beneficiary, nagpainalom ini sila sa nanuhay tunghay naton nga komunidad nga Obrapol. Importante nga ti pagkabaton sa kwarta, magastuhon sa kapinuslanon gid nga bagay, hindi nga pagbaton paminsar na bala kung paano maka inom-inom likawan gid na sa aton nga mga beneficiaries. Yes, while we do not control po ang pwede nila ubrahon sakto ina this is a reminder man sa aton nga mga partner beneficiary ang kung sila ang beneficiaryo sa isa ka programa sa aton nga gobyerno gamiton man nila sa insakto ining ila na baton kiti madamo Paul ang luyag nga mangin partner beneficiary o kung mangin beneficiary man sa mga programs ng aton nga ahensya sa gobyerno, and they are lucky nga napilian sila sa ila mismo nga komunidad. Ang iban sa ila, masubukan ni sinin, iban sa ila pag-abot sang payout. Na ba diretso na lang ninong bayad. Yes. Sa mambalta ang mga kauturan tabala sa aside sa paghatag sang sining nga mga ayuda. Dapat may kaupo din nga financial literacy para masasabihin mas mangin independent na sila kag hindi na sila magsalig sa aton nga gobyerno. Yes, correct na Paul kiti hambal gani gaan naton sila sa oportunidad nga aside nga maka-earn sang kwarta dapat ang training kiti may training ini sila po nga gina-undergo man ini sila mo sa training. So aside sa training mismo sa kung ano obrahon nila lakit man dira ang pagtudlo sa ila nga ti sakto ina po ang paghiwat naton sa financial literacy sa iba naton nga mga programa sa ahensya sa gobyerno before ini sila magbaton sang kwarta may ara gid sang financial literacy para mabalaan diin gastuhon diin dapat makadto ang kwarta nga ila ginabaton. So by the way Paul, segue lang naton Paul ini makita sa aton nga page dira sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page ining pag-open po sang satellite office ang aton man nga DSWD6 dira sa Kulasi Antique. Isa ini po sa pag-interview nato sa aton man nga OIC Regional Director si Sir Jose Nito Estember. Isa po sa mention niya sa aton nga pag-interview sa iya nga plano niya po nga magpamtang sa satellite officer. So ini po isa na sa mga katumanan sa handom na sa aton nga OIC Regional Director Jose Nito Estember ang pagbukas sa satellite office sa Kulasi Antique. So pwede dira maka avail sa nanatungay nga services ang aton nga mga kauturan. Kumbaga po magaserbi ini nga one-stop shop para sa mga key programs sa DSWD kapareho na lang sa Patawid Pamilyang Pilipino Program, Sustainable Livelihood Program, pag assistance to individuals in crisis situation. So if subo nga adlaw gid po August 18 nagbukas ining aton nga satellite office dira sa Kulasi. Mayo kay bala mo yan ang iban sa mga kauturan makakadto kita sa GT Mall bala. Yes, oo. Sang DSWD. May mga taga-antike kita nga makita dito kalayo sa mga ginabiyahihan nila. Aling wala sila sang choice. Kiti kinahanglan nila magpangayo sang bulig. So sa sining nga programa, sa sining pagpatindog, hindi na sila magpadulong diri sa syudad sang Iloilo. Yes, correct na Paul kumbaga magaserbe nga one-stop shop less sa hassle, sa huo, sa plete, sa oras nila kimi ara. Actually Paul ang ini nga satellite office hindi lang magaserbe for residents or pumuluyo sa Kulasi Antique but even mga kalapit naton dira nga mga munisipalidad kag even ang provinces of Aklan nga kimi alagyan dira Paul mo balaan man sa aton nga mga dagpalamati pwede dira makaagi sa Antique. So pwede gid sila maka-avail sang services dira sa aton nga satellite office. So before after sa pag-open sinipol sang ribbon cutting ni ara man sang mawasay kaupod ang mga opisyal naton dira sa ang Kulasi Antique para nga suportahan ang mga programs sa DSWD kag at the same time Paul may ara man sang ginhiwat ribbon cutting para nga patimaan nga nagabukas na ining aton man nga satellite office. Yan, madam, gid ka salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pwede ang mga kabyanan, report ni Marian Grace Aranyata, sining activity sang DSWD. Kag ang party man sa nagkalain-lain ng mga programs sa Department of Labor and Employment. So munang naton gina-advocate gid naton sa mga kauturan pag gamit. Balaan ko iban siniya based man sa mga maistoryata ang mabato nila nagasto na nila napangutangan na nila. So ang iban
Pag-abot yatag na lang to ya sa ginutangan, masubo din na nasubuan gid ko sina mo nga siyempre kumbaga tani ulaton mo na yung kwarta, masagam sa man mo man bla, makatiner man siya sang isa lang or duha ka adlaw sa wallet mo bla. Di bla ano lain ang feeling abi nga may ginauyatan kay gid nga kwarta kaysa sa pag-abot pagatag sa imo sang ayuda, hatag na daw wala na, di ba? Amo na nga nakita naton kabaygid nga aside sa ayuda, aside sa sining compensation, dapat may financial literacy. Nabalaan mo mangin cycle lang ina. Kung hindi naton pag-ikat ang ini nga mga makita naton mga challenges sang kada pamilya, balan mo damo ka dira isang challenges una dira ang galastuhan sa pag-eskwela, ang kinanglanon nyo man, mga lawadlaw ninyo, plate ninyo, mga bills ninyo. Kag, kung may problema kapag sa bisyo, isa pagid na, nagakaon man na sa budget mo. Okay lang na kung wala ka sang bisyo, so ma-focus ka na sa mga galastuhan mo. So, importante, gid, mag-increase ang mga cash flow. Inabangod, sa pag-increase ng cash flow mo, madamo ka sang pwede mo brag kag in times of emergency, ay mo ginapangayo, may huguton ka, may pondo ka, kag hindi ka manginterwisyo sa imo nga mga kapamilya. 28 minutos pakaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Sini nga tion establishar kita sa koneksyon sa probinsya sa Guimaras. Kaupod naton sa piyak nga linya ang alkalde sa Banwa sa Hordan kag mga kabyanan napilian bilang League of Municipalities of the Philippines Guimaras Chapter President si Attorney John Edward Gando. Mayor, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Maayong hapon na yun po ang hapon sa itong mga tagpalamati sa inubantugon niya programa. Mayor, first of all, congratulations again sa imo, no? Napilian ikaw bilang president sa League of Municipalities of the Philippines Guimaras Chapter. Bilang presidente, bilang bagong presidente, anong mga plano mo bilang LMP president sa Guimaras? Yes, Mayor, Abian Paul, sa nagligad na iligar kita bilang presidente sa LMP. Pasalamatan natin si Mayor Manny, Mayor Sam Gumarin, Mayor Belches, Mayor Gaho, of course ang atong Congressman Rana Nava, kag si Governor Lucio Nava. So far sa subong, atong ginaplastar sa atong mga mayors kung paano namon nga ma-synchronize ang among tanan ng mga prioridad ng mga programa kag subuman ang coherence ang among mga tagsa-tagsa ng mga ordinansa para na may-ara sa mga tawag ng uniformity, isa lang ang mga best practices namon. So far, amo ini ang aton nga ginatagaan prioridad kag ang aton malaming role nga may venue para nga mag-sharing sa mga best practices ang kada banwa kag amo nang hatag naton sa atong kapdanan yung mga mayors. Hindi man sila baguhanon ng mga mayors, nag-updanayin mo kami in the past sa lain-lain niya kapasidad. Pariabi kay Mayor Sam Gumarin, upon ko siya sa una kay siyang gobernador, ako busy gobernador. Si Mayor Manny Galila, siya ang provincial administrator, under kay Governor Ramanaba. Ako man ang vice governor, si Mayor Ruben Belches. Upon ko man ina sa Sangguniang Panlalawigan, sa 9th and 10th Sangguniang Panlalawigan, siya ang chairman Committee on Rules. Kag si Mayor Gaho, upon ko man siya sa 10th Sangguniang Panlalawigan, kay siya ang ex-officio member sa atong Sangguniang Panlalawigan, siya kita ang vice gobernador. So more than anything else,
ang aton isabisar ang maayo nga panimuot kag maayo nga mga nga communication lines between the mayors in the province of Guimaras. How important, Mayor, nga ti, hindi man inilipod sa ihibalo sa aton nga mga kauturan, ti sadto sa 5 ka mayor, ti 4 lang ang masiling nato nagasuporta sa administrasyon, but subong 5 na gid kamo yan. So tanan kamo nga kabanwahanan nagasuporta sa mga plans and programs gid sa provincial government. Dako gid bagay Abian Paul kapareho sina sa naligan yung mga sinimana nag-meeting kami na after a long while mag-uling din na complete attendance ang mga mayors kag si Governor kag si Kong. Pareho abuli may mga 20% development fund ng mga proyekto na implementar sa amon ng mga tagsa-tagsa ka mga kabanuhanan tapos istoryahan na upod sa natin yung kapitulyo sa atong opisina sa kongresista. Kung upod sa aton yung mga mayors, makaubra kami sa mga MOA, kung ano mga prioridad na kinanglanon natin diri sa probinsya. Pero anong mangin priority ninyo, Mayor, sa naistoryahan ninyo sa meeting ninyo abi naglikan? Nothing much in particular. Ang isa lang dito lain-lain na din mga peculiarity na din mga banuhanan. Ang isa lang ito sa istoryahan ng mga pag-submit namon sa mga priority programs namon sa provincial government for funding sa 2026. So amo nang isa sa mga prioridad kung ang kapitulyo maidlain man lang yan. Pero nga ako sa kaminsaron na dapat ang amon ng mga ordinances must be coherent with other municipalities. Ang wala na siguro i-prioritize natin. Okay. Mayor, idugang ko na lang, no? Nakita natin, naobserbahan natin, ito amat na ang pagpatahom sa municipal grounds dira sa Banwasang Hordan. Kamusta mga saan o target natin ini nga mapahuman Mayor Gando? Actually, sa subong tiong gani of the night ni Engineer Dang Galotera, among municipal engineer, si Engineer Upong Engineer Upong Gamarcha, ang atong planning officer, kay ang mga targets namon dapat before December may ara na sa mga visible projects na rin sa municipal grounds sa atong pantalan. Kag we are hitting the timeline so far na sa mga bagay iti mga atong target. Dapat by December may makita na nga maayo na mga miura diri sa atong banwa. Ilabi na gid sa mga makita nato na sa pantalan pakadto sa Libon. Ang isa pa gid ang market no sa Libon na istoryahan ta man ini nagligan pero nag-inspect kamo pod ni Governor o ni Congressman JC Ramanaba. Oo na, Megid, kaya nakita yung personal. After a long while, bago naman siya nakabalik sa merkado, may initial na funding at 10 million pesos sa provincial government. Ibubo na ton sa atong merkado sa Libon, Bianpol. And hopefully, we can source out from national government, mga 10 million man, tutok na ton sa atong merkado sa Libon. Kaya nga atong merkado, hindi lang ay Taga-Hordan ang nagpaninda, dira. Yes. Tindahan kang merkado ini isang halos bugos ng probinsya sa Guimaras. Kabisan pa mga dumuluong kang mga turista nga nagakadto sa aton nga probinsya. So amo ning putukan gid namon ang aton nga merkado diri sa Libon. Abiyan po. Kag makita man naton ang pagpaninlo ba na sustain umaga bala may nagasunod gid bala sang pagpaninlo dira amo nang na-observe naton gid Mayor Gando. So dapat kid abiyan po alam mo na ang atong standing instruction na hindi pagnilaran ang atong mga merkado kag atong mga kasilyas. Gintutukan man naton sa 2026 ang pag-improve sa atong mga public CRs all throughout the municipality. Abiyan po. Katahom gid no kadamo gid sang mga projects and I'm sure ang mga taga Hordan Mayor excited sa sining mga ginaplano mo sa sulod sang 3 ka tuig. Yeah, correct. Ako na mismo Abiyan po excited man nakita ang inyong tanan bilang taga Hordan, bilang inanak sa Hordan, excited man ako mismo. Kag amo ni makita ko may pagbinuligay, may kooperasyon ang mga ato mga
municipal officials, municipal officers naton, department heads naton, tumuluyo, mahapos naton ng buto ng aton mga target sa aton pinalangga nga banwa. Okay. With this, madamo kita salamat, Mayor John Edward Gando sa probinsya sa Guimaras. Salamat pa din, Paul. Mabuhay ang inyong programa. Batian mga kabiyanan, Mayor John Edward Gando sa Hordan, Guimaras. So for the longest time, gani, so kay Mayor Gando, hindi lang nagkompleto ang LMT. Kaya hindi man lipod sa ibalo sa mga kauturan, tati isang una, 4 lang na silang mga alkalde nga ti suporta, kapartido. Ti subong, tanahan ginada sila. Dun sa mayor sang Hordan, Buena Vista, San Lorenzo, Sibunag, kag Nueva Valencia. Ilang taon-tang mihura ni. Gindugang man naton ang update man sa public market kaya sa Libhon. Magadugang sang 10 million pesos na budget ang probinsya. Ilan mo, kung may pag-intindihanay ang LGU or ang munisipyo kag ang Kapitolyo Provincial nagapati kita nga makita mismo sa mga lideres ang kinahanglan para sa pag-uswag sa isang kalugar. Kati na-mention ni Mayor ang ang public market dira sa Libhon. Sakto na ngambal ni Mayor hindi lang na taga Hordan ang nagapamerga kadto dira. Dira gid ang sentro sa merkado kada Sunday. Makita mo gid ang pagtaksa sa mga tao kada panindam. Kay isa pa gid mga turista, dira gina sila nagahapit. Di mas madamo sila sang pilian. Although nami man dito sa Rizal Public Market, pag abot mo gid sa Hordan, pero mas damo ka pilian sa Alibon Public Market. Pero ang duwangan ng merkado, isa mga part ina isang mga patahumon pagit sang local government units sa Hordan sa pagpamuno ni Mayor John Edward Gando. Ang isang pagit na mention niya ang mga public CR. Amo niyang problema sa tutuod lang sa mga hindi man tanan, no? Pero amo niyang problema sa pila ka mga banwa. Hindi lang yan sa sa kada banwa nga mapadulungan din CR ang mga tao. Matinlo wala. Amo na dapat gid sundon gid ang pagpaninlo. Hindi pwede nga ang pagpaninlo lang one time lang. Hindi pwede. Kasi dapat ginasunod din ang pagpaninlo. Wala mo nga na na brought up ko ina kay Mayor Gando. Kaya kita mismo nakita naton, nagpadulong kita kahapon sa market. Dulong kita sa market, nung nakita naton nga ang higgo ginasunod ka tinlo. Nami kita. Walan mo, nag-reflect man ina sa mga taga-Guimaras. Kaya nga, ng mga turista mga nagapadulong. Dira, siyempre kung makabilin kita sa maayong impresyon nga, nami ang market dira sa Hordan. Siyempre, ang mga istoryahan na nila, hindi na magduwa-duwa, mga kadto ginada. Kaya sila bakal sa mga kinahanglan nila kung mag-outing sila. Mag-team building. Ito tuod, kada Sabado, Domingo, terrible gidya kadamong tao. Kalabanan sa ila, gusto gidya mag-relax. Di siyempre, kung ang goal mo is magdamo pag ng turista, dapat maging tourist friendly ang mga public market na to, mga lugar na masami ginapadulungan sa mga turista. 41 minutos magaligan sa takna ang 2:00 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan.
Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon, marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikano kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 51 minutos magalikan sa takdang alas 2 sa hapon. Padayon ka muna nagpamati diri sa Japon sa programa Bantay Banmo. Mga
magkabiyanan ang BJMP sa nasiling na nato maging suspend isa ka jail officer nga assigned sa Negros Occidental. Mangudgin pa gamit niya ang isa ka cellphone sa isa ka person deprived of liberty. May protocol ina, may officer gid sinayang nakauyat lang. Cellphone, laptop, pwede gid no? Through idalaw. Pero kung wala mag-agi sa protocol, klaro gid na nga paglapas. So, 6 ka bulan nga suspension without pay ang atubangon sang sining jail officer. Kanugo, no? 6 months. Sweldo mo, kabudlay mo, kabaylo mo lang sa pinabayaan mo lang, kanugon. So muna, kabay pa nga magserbi na nga pandam sunod sa BGMP para nga hindi na masulit ang kaangay ng insidente. 52 minutos magalikat sa takna ng alas 2 sa hapon. Ang iban pagin ng mga balita patpato na to sa masunod ng edisyon sa programa Bantay Balwa. Pinapasalamatan tang tanang mga nagupod sa aton sa Facebook kag sa Radio 585 kHz. Kaya pasalamatan taman na aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Vermor Aventura sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang